Patuloy na naninindigan ng Malacanang sa desisyon ni Pangulong Duterte na kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Bagay na binatikos ng ilang grupo at personalidad. Makibalita tayo kay Mariz Umali. Yung treaty, if you read it, it's all bull. Marso pa lang nitong nakaraang taon, hayagan na ang pagtutol ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Rome Statute na lumikha sa International Criminal Court o ICC. Kaya inanunsyo niyang kumalas na ang Pilipinas dito. Ayon sa Pangulo, tila may sabuatan sa pagitan ng mga United Nations Special Rapporteur at ICC para ipakitang isa siyang leader na walang awa, walang puso at walang paggalang sa karapatang pantao na nasa likod ng mga extrajudicial killing sa bansa. Paglabag daw ang lahat ng ito sa due process at sa presumption of innocence. Wala raw jurisdiction ng ICC sa Pangulo at hindi raw ito pwedeng ipatupad sa bansa anuman ang desisyon nito, kaya mabuti nang umalis sa ICC. Nangyari ang mga yan sa gitna ng preliminary examination ng ICC sa madugong gyera kontra droga ni Pangulong Duterte. Ang ICC ang nag-iimbestiga sa mga individual na inaakusahan ng mabibigat na krimen gaya ng genocide, war crimes, crimes against humanity at crime of aggression. Ang crimes against humanity ang sinasabi ni Attorney Jude Sabio na kinasangkutan umano ni Pangulong Duterte dahil sa kanyang kampanya kontra droga, kaya niya inireklamo ang Pangulo sa ICC noong taong 2017. Si Attorney Sabio ang abogado na nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Taong 2011, nang lumagda ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng administrasyon ng nooy Pangulong Noynoy Aquino. Pero sabi ni Duterte, hindi raw nailathala sa Official Gazette o sa mga pahayagan ang Rome Statute, kaya hindi raw ito pwedeng maging epektibo sa Pilipinas. Ang gusto ni Duterte, effective immediately ang pag-withdraw sa ICC. Pero sa Article 127 ng Rome Statute, dapat sulatan pa ang Secretary General ng United Nations at isang taon pa bago maging epektibo ang pag-withdraw. Kahit nag-withdraw na rin daw, patuloy na isasagawa ang investigasyon at kailangan makipag-cooperate sa ICC ang ipatatawag nito. Matapos ng isang taon, formal nang umalis ang Pilipinas mula sa ICC. Ayon kay United Nations spokesperson Eric Caneco, kinikilala ng UN ang hakbang na ito ng Pilipinas na epektibo kahapon. Sabi ng Commission on Human Rights, dagok sa pagsulong ng hustisya at karapatang pantao ang naging hakbang na ito. Si dating CHR Chairperson Etta Rosales naman, naniniwalang hindi lang dapat si Pangulong Duterte ang nagdesisyon tungkol dito. Dapat daw dumaan sa Senado ang pagkalas ng Pilipinas. Para naman kay Senadora Risa Ontiveros, ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC ay pagtatanggol hindi sa soberanya ng ating bansa, kundi sa mga patayan at impunity sa Pilipinas. Sa kabila ng mga batikos na ninindigan ng Malacanang na kahit kailan ay hindi naging state party ng Rome Statute ang Pilipinas. Hindi tayo napasa ilalim ng ICC bulat sa pool sapagkat yung Rome Statute ay hindi naman naipatupad sa ating bansa sapagkat ito'y hindi nailathala sa isang pahayagang pambansa o sa Official Gazette. Wala pang reaksyon ng ICC sa formal na pagkalas ng Pilipinas. Mariz Umali, GMA News.